your Holy Spirit, Lord God. Move upon this place, Lord. Hallelujah, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. Healing every heart, Lord. Worship you, Lord God. Worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. You are miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Lord, you're a maker. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you work. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Come on, church, sing it out. Lift up your voice to Jesus. He is faithful. He is a faithful God. Hallelujah, Lord. Even when we don't see it, church, He is working. Even when we don't feel it, He is still working. When it seems there's no way, He is our way. Hallelujah, Lord God. When I don't see it, you're working. Even when
Jesus, to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in your name, Lord. In the name of Jesus, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 break every chain. Glorify your name, Lord God. We exalt your name on high, Lord God. We magnify your name, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord God. Your name is so beautiful, Lord God. Hallelujah, Lord. There's healing in your name, Lord. There's peace in your name, Lord God. There's freedom in your name, Lord God. There's power in your name, Lord God. Hallelujah, Lord God. You're the Alpha and the Omega, Lord. The beginning and the end. The Lord of Lords and the King of Kings, Lord God. There's no one like you, Lord. Hallelujah, Lord. There's no one like you, Lord God. You're the only King, Lord God, that we're going to worship, Lord God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord God. We thank you for your blood, Lord God. Thank you for the salvation, Lord God. We thank you, Lord. You're so mighty and faithful, Lord God. Holy and righteous, Lord. Hallelujah, Lord. All glory and honor, all praise and worship, Lord God, belongs to you. And all the saints of God will say, Amen and Amen. God, hallelujah! Minsan pa, palakpakan po natin ng Panginoon. Amen? Do we believe that God is powerful? Amen? And there's a power in the name of Jesus. Not other name, walang kahit sinong pangalan. Only the Lord Jesus Christ. Amen? We feel the power of the Holy Spirit flows us this afternoon, mga kapatid. And before we get started, I would like also to greet those who are watching online. Patuloy po kayo naming makasama and continue to spread this word and share nyo din po, mga kapatid, doon sa mga kapatid natin na nais paabot ang mensaheng ito. At patuloy po kayo nakasubaybay sa amin at nawa sa mga darating na mga pagkakataon or over places here ay makasama po namin kayo in physical. Amen? Praise God. So before we start, mga kapatid, kamusta po kayo, mga kapatid? Amen? Amen po ba?
How are you today? Wala, isa pa. 1, 2, 3. How are you today? Good. Mukhang ano pa, naantok pa yata. Praise God. Pero alisin po natin yung antok na yan. And this afternoon, mag-aaral po tayo ng isang salita ng Panginoon na kung saan hanguin natin. Itong pag-aaral ito, isang malaking challenge po at hamon po sa ating mga kapatid. And before we get start to our main topic or main lesson this afternoon, mga kapatid, I would like you everyone to with pray. Magmanalangin muna po tayo, mga kapatid. Let us pray. Oh, dear Lord, Heavenly Father, and gracious and loving God, we thank you, Lord God, this afternoon for the privilege, once again, Lord God, to come before you and to hear your word this afternoon. Salamat, Ama, sa pagkakataon muli kami na dinala ang aming mga panyapak, Panginoon, to hear your words and to encourage us at mapalakas mo kami by your grace, by your power, by your Holy Spirit, Lord. At sa mga kapatid ko po, Panginoon, touch their heart, Lord God, open his hearing, Lord God, para sa kanila pong pakikinig na inyo pong salita at patuloy na ma-adapt, Panginoon, ang inyo pong mga salita. At sa oras ito, Panginoon, maging inyo pong lingkod na gagamitin, Lord, use me as your empty vessel, Lord God, and deliver your word by the power of the Holy Spirit and dwells your presence in the midst of us. Salamat po, Panginoon. We bring you back all the glory, Lord, honor, praise, and adoration and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Amen. Bago po tayo mag-start, meron lang po ako gustong i-share sa inyo, mga kapatid. Sino po dito yung mga OFW, or we are OFW, but na merong family po sa Pilipinas? Can we raise the hand? 1, 2, 3. Sino pa po? Na may mga pamilya sa Pilipinas, yung mga anak nila na doon pa, 4, 5, yan. So, di ba, it's like a parents na nagtatrabaho po tayo sa overseas. I've been also an OFW. By the grace of God, nandito na po sila sa biyaya po ng Panginoon. At sa pagtatrabaho po natin, during our, malayo tayo sa kanila, hindi po madali yon na malayo po sila sa atin at hindi po natin sila nakikita na susubaybayan. Kaya at tanging communication lang natin meron sa kanila, either chat o yung video call. Tama po ba? So, dati kami, chat lang, o yung Skype, or yung Yahoo Mail na video para lang makita mo sila. At mapalad po tayo ngayon dahil real time na natin pwede silang makausap, real time natin silang pwedeng kamustahin kung merong mga problema o merong mga pinagdadaanan. But this afternoon, may isang binatang lalaki. Tatay niyo po ay isang OFW at lagi niyang katawagan, video call, yung kanyang pong tatay at laging miss na miss niya sa mga pagkakataon na nawalay. Nawalay po sila eh. Hindi po mahirap, hindi po madali, ang magsakripisyo na malayo. Tama po ba? Hindi po madali yun, mga kapatid. Lalo na yung mga pamilya po natin. So, habang nagtatrabaho po sa abroad yung tatay, lagi po silang constant communication by video call pag-uwi, minsan pag break time. Dumating po yung pagkakataon na umaga, gabi, nag-video call sila ng tatay. Talagang intense talaga yung kanilang communication. But dumating ang time na hindi nakapag-reply o nakapagtawag yung tatay. Ngayon, itong anak, nangangamba na siya. Sabi niya pong ganon, ba't na kaya umabot ng 2, 3 araw hanggang 1 linggo na hindi niya nakausap yung kanyang pinakamamahal na ama. And then, after that, iniisip niya na baka hindi na siya mahal o baka iniisip niya minsan na wala nang pakialam sa kanya. Marami na siyang iniisip-isip bakit bigla na lang nawala yung kanilang communication. Nangyari po ba yan? Ngayon, nag-message po yung nanay ng bata. Sabi po sa kanya, anak, kaya hindi ka nakaka-reply yung tatay mo sa'yo o kaya hindi siya makapag-video call sa'yo kasi yung cellphone niya nahulog sa tubig. So, yun lang yung cellphone na yun, yung isang tools lang ng kanilang para sa pag-uusap, nahulog at hindi gumagana. Pero tinatry ng tatay na ayusin o ipaayos para bumalik yung komunikasyon sa kanila. Pero hindi ibig sabihin na walang pakialam o hindi na siya mahal. Kasi nag-isip-isip na yung bata Bakit tumagal ng gano'n? Ba't wala? Ba't bigla na lang? Aksidente pala yung cellphone.
ay nahulog. So, sa araw po nito mga kapatid, maire-relate po natin yung ating pong topic ngayon. Kasi hindi naman nawala yung pagmamahal natin bilang mga gulang sa ating mga anak. Tama po ba? Na kahit malayo po tayo, o kahit naputol man yung komunikasyon dahil sa senaryo na aksidente yung nagamit na cellphone, pero gumagawa ng paraan yung magulang, maaring ipapagawa o maaring bibili para lang makapagpatuloy yung komunikasyon doon sa kanyang pamilya na nasa Pilipinas, lalo na yung anak niya na miss siya. So, ganyan din po yung ating pong tatalakayin ngayon na minsan naakala natin mga kapatid na porque hindi na nasasagot ang ating mga panalangin ay iniisip na natin na hindi tayo mahalaga sa Diyos o para sinasabi natin ay hindi na tayo niya pinapakailaman. So, tutunghayan po natin yung story po mga kapatid alam niyo po mga kapatid, sa buhay po ni Zechariah at ni Elizabeth. At ang title po ng ating pong pag-aaral ngayong hapon ay sinasabi na, God never fails. Na matatagpuan po natin sa Luke chapter 1, verse 5 to 25. Basahin po natin mga kapatid at tuklasin natin at maring iba po sa atin ay alam na po yung story na ito. But take a look back again. Ano ba yung mensahe ngayon ng Diyos sa atin? Bakit maaaring narinig na natin ito, sometimes yung Christmas time, na i-message din po ito. But tignan natin kung saan tutungo ang mensahe ng Panginoon sa oras ito. Sabi po dyan, basahin po natin sa ESV version, in the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah, of the division of Abijah. And he had a wife from a daughter of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking blamelessly in all commandments and statutes of the Lord. Verse 7, but they had no child because Elizabeth was barren. Ano ba yung barren? Baog. Tama ba? And both are advanced in year. Matatanda na po sila pag sinabing advanced yung year. Parang, alam mo, level up, no? Magandang pakinggan. Pero mga matatanda na kasi sila. Now, while he was serving as a priest before God, when his division and only on duty, according to the custom of the priesthood, he was chosen by lot of enter to the temple of the Lord and burn incense. And the whole multitude of the people were praying outside at the hour of incense. Pagpapatuloy po natin. And there appeared to him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. Pumasok po kasi si Zechariah po ay one of the high priests na lingkod ng Panginoong. Mga tapat po itong mag-asawa. Sila po si Elizabeth, mga tapat na lingkod. Pumasok po siya sa loob para maging kabahagi. Kasi high priest lang po ang pwede pumasok sa loob ng temple. And then, merong pong lumabas, isang angel. And Zechariah was troubled nang nakita niya po yun. Zechariah was troubled when he saw him, and fear fell upon him. But ang sabi sa kanya ng angel, but the angel said to him, do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard. Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat ang panalangin mo'y nasagot na. Amen? For your prayer has been heard, and your wife Elizabeth will bear you a son. Imagine sa kanila pong kadandaan, nagkaanak pa si Elizabeth. Sino po dito more than 65? Taas ang kamay. More than 65 years old. Wala pong mali. Pwede po itaas ang kamay. More than 65. Wala pa? O sige, 60 na lang. Ayaw na 65. 60 na lang. Wala pa rin? Ang babata. Ayun, isa. 60, more than 60. Amen? Alam po si Mother, more than 60 na yan. Okay? So matanda na po yung ganyang age para sabihin na magkaanak pa siya sa time po natin. Patuloy po natin. And you, sabi po dito, for your prayer has been heard, and your wife Elizabeth bear you a son, and you shall call him name
John. So yung anak po na kanya pong dinadala, na matagal na po nilang pinapanalangin, ay ipinagkaloob na po at sinagot na sa haba ng panahon. At ito daw po ay papangalaning John. And you will have a joy and a gladness of many rejoice at his birth. For he will be great before the Lord, and we must not drink wine or strong drink, and he will be filled with the Holy Spirit even from the mother's womb. And we will turn many of the children of Israel of the Lord, their God. Sa 17, sabi niya, and he will go before him in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the fathers to the children, and the obedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord a people prepared. Sabi po dyan sa 18, and Zechariah said to the angel, how shall I know this? Paano ko malalaman na buntis nga o nagdadalang tao nga si Elizabeth? For I am old man, matanda na ako. And my wife is advanced year, matanda na rin siya. Parehas kaming matatanda na. Paanong nangyari na nagkaanak pa siya? And the angel answered him, I am Gabriel. I standing in the presence of God, and I was sent to speak to you to bring you to this good news. Good news na ito, ayaw pang maniwala. Dahil iniisip nga nila sa Zacarias, ay hindi na sila magkakaanak dahil matanda na eh. So, paano? Ang tanong niya. And I was sent to speak to you to bring the good news, and behold, you will be silent and unable to speak until the day these things are take place. Because you did not believe my words, di siya naniniwala sa anghel, nag-doubt siya, which will be fulfilled in their time. And the people were waiting in Zechariah, and they were wondering at his delay in the temple. Kasi ang tagal ni Zechariah sa loob, nakikipag-usap po siya sa anghel. At ang tagal, sa katagalan po lumabas, nisip nila may kaiba na nangyayari sa loob ng temple. And when we came out, he was unable to speak to them, and they realized that he had seen a vision in the temple. Paglabas po ni Zacarias, hindi na po makapagsalita. Nagulat sila bakit hindi na nagsasalita si Zacarias. Kasi yun po yung ginawa sa kanya na anghel. And he kept making sign to them and remained mute. Ano ba yung mute? Pinatigil, Basta mute. Ayun. And when his time of service was ended, he went to his home. After this day, his wife Elizabeth conceived. Nabuntis na po. And he went to his home. After this day, his wife Elizabeth conceived, and for 5 months, And for 5 months she kept herself hidden, saying, thus the Lord has done for me in the days when he looked on me, to take away my reproach among people. Amen. So ang ating pong message title this afternoon is God Never Fails. Bakit kaya God never fails? Sabi po dito sa ating, alam niyo po, one of the greatest blessing in our life is to have a children. Tama po ba? Yung anak niyo po ba ay blessing? O pasaway? Tama po ba? Kahit pasaway pa yan, blessing pa rin yan. Yan daw po ay isa kasi yung mga panahon po nila, importante po sa kanila na nagkakaroon ng anak kasi maisasalin yung mga salinlahi nila at magmamana ng kanila pong legacy. Lalo na yung mga panganay na pinangakuan. According to the Word of God, children are gift from the Lord. However, Zechariah and Elizabeth, they never had a chance to have a children. Parang sa kanila, sa time nila of their age, parang napaka-imposible para sa kanila na magkaanak pa. Pero hindi po sila tumigil sa paglilingkod, even hindi po naibigay. Surely, they never failed to speak the Lord and prayed for child. Patuloy pa rin nilang isinasama sa panalangin kahit alam nilang imposible. Having no children during their time is reproach among their people. Lalo-lalo na yung naranasan nila Sarah, ni Hannah, and Manoah. Diba? Alam naman po natin yung mga story noon. Kung babasahin po natin, napakamahirap po para sa kanilang kalalagayan na sila po ay, pag tinatanong sila,
May anak ka na ba? Parang, di ba, kung sa atin po time ngayon, parang, kung hindi po tayo malalim sa Panginoon, talagang merong kirot sa puso po natin. Tama po ba, mga kapatid? Pero, hindi po sila nawalan ng pag-asa sa Panginoon. Kahit yung kanila pong mga edad ay matanda na. Even though they did not have children, they did not fail to serve the Lord. Kahit wala silang anak, nagpatuloy pa rin sila sa paglilingkod. Hindi nila ginawang hadlang yung pagiging walang anak nila para hindi po sila magpatuloy sa Panginoon. Zechariah still served the Lord as a priest. Hindi po basta-basta yung kanyang pong posisyon. Diba? Isa siya sa mga priest, pero bakit wala siyang anak? Pero hindi niya, isinantabi niya lang po yung mga sumasabi sa kanya ng mga kutya o yung mga sinasabing bakit ganyan. Hindi niya po yun pinansin. But the Lord is faithful and merciful. When they were advanced in a year, God answered their prayer and gave them child that would become a forerunner of the Lord, who will prepare the way of the Lord. His name is John, as also known as John the Baptist. Sabi pa dyan, he considered as the intertestamental prophet that bridged the Old and New Testament. Siya po yung naging bridge, ano yan? Tagalog? Tulay. Naging tulay po siya from the Old Testament time to the New Testament time at siya po yung naging tulay. Akala po nila, Zechariah at Elizabeth, is wala na silang plano pang bigyan ng anak. Pero meron palang ginagawa ang Panginoon. There's a miracle worker from God. Diba ang ganda ng kanta natin kanina? Even hindi natin nakikita. Even hindi natin nafe-feel. But God still working with us. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. And sabi pa dyan, ano yung lesson na pwede nating matutunan? What are the lesson about prayer can be learned from the story? Ano yung pwede nating matutunan kay Zechariah at Elizabeth? Imagine, in time of preparation ng Panginoon, sa pagitan po ng Old and New Testament, ay meron palang ginagawang plano ang Panginoon. At yun pala yung magiging tulay sa kanilang buhay na ipaanganak nila si John the Baptist. And ang katanungan po ngayon nating hapon na sasagutin ay, why kept serving God when prayer aren't answered? Bakit kailangan natin patuloy na maglingkod? Kahit sa kabila ng ating pong hindi pa nasasagot yung mga panalangin natin. Kasi may mga panalangin na mabilis sagutin, meron din panalangin na mabagal sagutin, at meron din panalangin na hindi pa agad sinasagot. In God's time, perfect time. Like dun po sa buhay nila Zechariah at Elizabeth. Number one, because God never abandoned those who stay faithful. Hindi niya inabanda. Yung mga faithful sa Panginoon, hindi ibig sabihin na porke hindi pa naibigay agad o nasagot yung panalangin, ay pinabayaan na sila. Hindi po ganon. Hindi po sila inabandon ng Diyos. Dahil ang sabi po dito, Zechariah and Elizabeth, we are already advanced in a year, and yet they did not fail in serving the Lord. Zechariah is still serving the Lord as a priest, hindi yan basta-basta. They still live they still live at life that is pleasing to God. Hindi lang basta naglilingkod sila, kundi pleasing sa Panginoon. Pwede kang maglingkod, pero ang tanong, kalugod-lugod ba sa Kanya? Pwede kang tumugtog, pwede kang kumanta, pwede kang mag-ministry. The question is, kung pleasing ba yan sa Panginoon? What are we going to do is laging pleasing sa Panginoon and will po ng Panginoon para sa Kanyang harapan. Dahil sa kanila pong paglilingkod sa Panginoon, they live righteous and blameless life. Namumuhay po sila, righteous ang kanilang buhay ni Zechariah at Elizabeth, at blameless life. Pag sabing blameless, ano yung blameless? Walang bahid. Talagang pure silang mag-asawa. Kitang-kita ng Diyos ang kanila pong puso
kung paano sila maglingkod o dedicate ang kanilang life sa ministry, sa pagsaserve sa Panginoon. Kasi sa Luke chapter 1, verse 5 to 6, naka-highlight na lang po doon sa 6, sabi niya, and they are both righteous before God, walking blamelessly in all the commandment and statutes of the Lord, but they had no child because Elizabeth was barren and both are advanced in a year. Amen? Kahit matatanda na po tayo, matanda na ba o may ikakaedad lang? Kahit po tayo nagkakaedad lang, mga kapatid, hindi ibig sabihin ay huli na ang lahat. Kasi minsan siya sabi, bakit yung mga panahon na bata pa ako, hindi ko pa nakilala agad ang Panginoon? Pero dahil may purpose ang Panginoon, bakit ngayon mo lang siya nakilala? Dahil yung pagkakilala mo sa Kanya, may purpose yun. Amen? Kaya, di exempted, bata o matanda, lahat yan ay kinalulugdan ng Panginoon. At merong plano sa atin, sa bawat isa. Amen? Dahil si Elizabeth at si Zacarias, naglilingkod sila blamelessly at righteous sila sa harapan ng Panginoon. But ang problema lang, wala silang anak. Yung ba isang hadlang nila para mapigil ang kanilang pong paglilingkod? Dahil baog si Elizabeth, imagine baog na nga siya, tapos matatanda pa. Sino mag-iisip sa ating ngayon na magkakaanak pa yung ganong klaseng age? I remember one time yung pinagbubuntis pa ni sister wife, sino ba yun? Meron kami nakasabayan sa daming anak, hindi na malaman. Amen? Nagpa-check up kami sa Manila. And then, may nakita kami matanda. Nagulat kami mag-asawa, yung matanda nyon, almost 65 years old, ay buntis. Sabi ko, wow, pwede pa pala. Pero kung isipin mo, lola na talaga ang itsura niya. Pero kasabayan namin pa-check up, nagpa-ultrasound. Imagine, kung sa panahon ngayon pwede mangyari, bakit sa mga mananampalataya, bakit hindi bibigyan ng Panginoon kung talagang niloob niya na maibigay yan? Amen, di ba? So nagulat kami. Kasi maganda daw yung ng matanda, talagang preserve kaya nakaisa pa. Nagkaroon pa ng anak. Kung tutusin, apo niya na yun eh. Pero anak niya pa rin yun, mga kapatid, no? So walang imposible talaga sa Panginoon, di ba? Kasi sabi dito, serving the Lord comes first in their life dahil pinaglilingkuran, inuuna nila lagi ang Panginoon sa kanila pong buhay. Sa kabila ng kanila pong mga nararanasan o mga batikos o mga kasiraan, hindi po sila nag-fail na maglingkod sa Panginoon. Dahil sabi niya sa verse 8 to 10, now while he is serving the priest before God when his vision on duty, according to the custom of the priesthood, he was chosen by lot of enter to the temple of the Lord and burn incense, and the whole multitude of the people were praying outside at hour of incense. Kahit mahirap yung kanilang pong mga kalalagayan o sitwasyon ni Zechariah at Elizabeth, patuloy po rin po sila nag-serve the Lord. Ikaw kapatid, dumadanas ka ng pagsubok, ibig sabihin ba, pag hindi nasagot ang iyong panalangin, titigil ka na? O aayaw ka na kasi sasabihin mo na, hindi naman sinasagot ng Panginoon yung aking mga panalangin. Baka hindi niya ako naririnig. O baka naman, hindi niya na din ako mahal. Yun ang kaakala mo. Because God is working in a hidden way na hindi natin alam. Basta't nakikita niya yung faithful mong service at righteous ka sa Panginoon, sa Lord, wala pong imposible. Amen? Amen. Praise God. Kalabatin mo yung katabi mo. Baka natutulog na, sabi mo, God is with us. Amen? Amen, ha? Baka mamaya, nasa na yan siya. Sige, patuloy po tayo. Sabi niya sa letter C, they did not allow the reproach people affect their commitment to the Lord. Ito sabi ko kanina. Sa kabila po ng kanilang commitment, sabi niya sa 25, thus the Lord has done with me in the day when He looked on me to take my reproach among people. Ano ba yung reproach? Ano po yung reproach, mga kapatid? Ano po yung reproach? Di ba? Kahit na may naririnig po sila ng mga hindi maganda sa kabila ng kanilang pong sitwasyon, nagpatuloy pa rin po sila na mag-serve sa Lord. Hindi po sila nagpa-distract, hindi po sila nagpa-apekto doon sa commitment nila na kahit feel nila
sa kalagitnaan ng karamihan, sa pangunguna po ni Zechariah, akala nila ay siya lang yung walang anak doon, pero hindi po nila yon pinansin. Dahil ang kanila pong puso ay very pure para pagsilbihan ng Panginoon. Kaya tayo minsan nakakaranas po tayo, minsan nanalangin lang tayo one time, pag hindi agad nasagot, parang nagtatampo agad tayo sa Panginoon. Hindi po lahat ng panalangin agad ay may quick na pagsagot. Depende sa needs, lalo na sa sitwasyon po natin. At kung paano po tayo mag-respond sa Panginoon. O mahigi lang tayong humingi ng panalangin, pero hindi rin tayo magawa. Dapat may kaakibat din, katulad po nila, sa kabila ng kanilang sitwasyon, hindi po naging hadlang sa kanila yon. Naglingkod pa rin po sila. Imposible na nga yun eh. Pero sa Diyos nothing is impossible with God. Amen? Amen po ba? So, sa kabila po ng kanila pong mga paglilingkod sa Panginoon, hindi po sila tumigil. Nag-serve pa rin sila faithfully sa Lord. At to apply these things to us, mga kapatid, God will not abandon His people who are faithful to Him. Minsan tayo, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Iniisip lang natin na hindi tayo mahal ng Diyos o hindi sinasagot ang ating panalangin, pero tayo lang po nag-iisip nun. Kasi God is working. Hindi mo lang alam. Baka meron lang siya mga bagay na inihahanda, piniprepare para sagutin man yung mga panalangin po natin. For Zechariah and Elizabeth, having no children, did not alter their commitment and love to serve the Lord. To them, serving God is the highest calling. Yun ang pinaka number one sa kanila. Kung di man sila magkaanak, priority pa rin nila ang mag-serve sa Panginoon kasi yun ang alam nilang pinakamataas na calling sa kanila. As mag-serve si Zechariah as a high priest. They have complete and entrusted their cares to the Lord in the God-perfect time. God answered their prayer. Amen? Kaya, wag po tayong mabahala mga kapatid kung tayo po ay hindi agad nasasagot yung ating panalangin. Wag po tayong manghina agad. Wag po tayong, porque di na nasagot, di na po tayo pupunta ng prayer meeting. Napaka-importante po ng panalangin, lalo na sa ating pamakrasya. Kasi yan po yung weapon natin to battle yung mga spiritual dito na hindi natin nakikita against us. But if you are still trust the Lord and commit your mga kailangan mo sa Panginoon, sa kabila po ng mga kinakaharap po natin, hindi po niya nakakalimutan yon. Di ba ngayon kay Abraham, taga-taga na nila ni Sarah mag-anak? Ilang years na sila? 100 years na? Matanda na pero binigyan pa? Can you imagine? Hindi lang si Zacarias. May nangyari na in the old times din. Sina na lang yung one of the example dito sa part ng New Testament. Pero naranasan na rin po ng ibang mga lingkod ng Panginoon yon. Si Hannah, sa kanya pong pagsiserve sa Panginoon, nanatili pa rin siya. Hindi siya tumigil. At alam niyang imposible. Amen? Amen. Praise God. So, why keep serving God when prayer aren't answered? Ano yung una? Because God never abandoned those stay faithful. Pangalawa, because God's timing and plans are always perfect. Ang Diyos, alam niya kung kailan niya ibibigay yung panalangin mo. Alam niya yan kung kailan niya ibibigay. Baka hindi niya pa ibinibigay kasi meron pa siyang ginagawang mas mabuti. Minsan tayo lang po ang nagmamadali. Sa kagustuhan natin agad masagot. Kasi sabi ko nga, depende sa panalangin yan, kung urgent ba yan, or in a process. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya sasagot. Sabi po dito, we must keep on serving the Lord even our prayer are not answered because God has His own time and purpose in answering our prayer. Alam niya po yun May purpose siya kung bakit agad hindi natin nakikita o agad yung kasagutan sa mga sinusulat natin diyan sa prayer box. Di ba? Pero meron ding agad na nasasagot. For
Praise God, masigasig. Pag nasagot na, wala na. Nasaan na siya? Hindi na dumadalo. Wala na siya sa prayer meeting. Wala na din siya sa service kasi nakuha niya na yung gusto niya. Minsan kasi, depende sa motibo ng puso mo, yung hinihingi mo sa Panginoon eh. Hindi niya basta-basta ibibigay kung alam niya mapapahamak ka. Kaya dinidelay niya minsan. Hindi ibig sabihin yung prayer mo na hindi sinagot ay na-deny na. It's only delay. Amen? Even He does not answer or give what we need, let us continue to trust Him because His thoughts are not our thought and His way are different from our way. Iba yung paraan ng Diyos sa paraan natin eh. Tayo, ang paraan natin, minamadali natin lagi, rush. Gusto natin, sagot agad. Pero ang Panginoon, iba yung paraan niya. Ibibigay niyo yung tama in God's perfect timing. Kaya pag may nagtatanong sa akin, ang sagot ko lagi, in God's perfect time. Hindi ko pwedeng sabihin na kasi hindi ko alam kung ano pwedeng mangyari in the future. So ang tanong is, what does God answer our prayer? Una, when we do not expect it. Minsan nasasagot yung panalangin natin doon sa hindi natin inaasahan na pagkakataon. Naranasan nyo ba mga kapatid na walang-wala na tayo, pero mayroong gagamitin ng Panginoon na manggagawa, nakakatok sa pinto nyo, may daladalang pagkain, bigas, pero nananalangin ka lang, nagtitiwala ka lang sa Panginoon? Naranasan nyo na ba yung mga kapatid? Kung paano kumilos ang Panginoon? Doon sa mga hindi mo inaasahan may pupunta sa'yo? Diba? O may mag-aabot sa'yo? Brad, pinabibigyan ng Panginoon. Para sa inyo yan. And we are so grateful sa Kanya pong mga paggawa. Kasi, niisip natin, sa panahon na talagang, alam na natin yung, kilala niyo si Judith. Si Aling Judith. Lalo pag yung Judith ay palapit na struggle na tayo. Judith ba? Hindi na mag-gets. Judith. Minsan pag dumarating na ang Judith, na-struggle na tayo kasi ayan na yung bayaran. Paano ba to? Pero wala naman tayong ginagawa. Hindi rin tayo nagtitiwala. So, kailangan gumawa rin tayo sa Panginoon. Ipakita natin yung pagtitiwala natin kasi God do something unexpected. Doon lang siya kikilos. Kasi sabi diyan sa 11 to 13, yung highlight natin sa 13 na lang po, but angel said to him, do not be afraid, Zachariah, for your prayer has been heard. Sinagot na po yung panalangin nila. Huwag kang matakot dahil yung panalangin mo ay sinagot na, and your wife Elizabeth will bear in your son, and you shall call his name John. So nagulat si tagal ng panahon yun na, ilang years na yun. Matanda na kami. Bago yung asawa ko. Tapos sasabihin ng anghel sa akin, nabuntis si Elizabeth. Wala nang gano'n ngayon, mga kapatid, na sasabihin, may nabuntis bigla dyan, nabuntis siya ng Holy Spirit. Iba yun, Iba yun. Pag po natin yun, hindi ko po alam bakit ako nabuntis. Alam mo yun. Pero hindi po yun ang topic po natin, mga kapatid. Ito po, sa kanila pong katandaan, sa kanila pong pagsiserve sa Panginoon, nagtiwala pa rin sila sa Panginoon, at nasagot yung matagal na nilang ipinapanalangin sa Panginoon. Na akala nila, wala na. Doon kumilos ang Panginoon na nagulat sila. At anong response? Hindi pa nga makapaniwala si Zacarias. When God purpose comes first. Inuuna niya yung kalooban ng Panginoon. And 14:17 sabi niya, and you will have joy and gladness, and many will rejoice at His birth. For He will be great before the Lord, and we must not drink the wine or strong drink, and He will be filled the Holy Spirit even from His mother womb. And He will turn many of the children of Israel of the Lord their God. 17, and He will go before Him in the spirit of the power of Elijah to turn the heart of the fathers of the children and the obedient to the wisdom of the just, to the make ready for the Lord's people prepared. Inuuna po nila yung purpose ng Panginoon muna. At nakamtan nila yung sagot doon sa panahon na hindi nila inaasahan. Amen? Sino po ba dito na nawawala na ng pag-asa, feeling nila
Hindi na nasasagot yung panalangin ng Panginoon sa kanila o magkaroon man ng anak. Kung sila nga sinagot ng Panginoon, bakit hindi pwedeng ibigay sa iyo? Kasi ang Diyos natin, yesterday, today, and forever. Parehas lang ng Diyos ng ating pinaglilingkuran. Hindi dahil Diyos nila mas powerful, no. It is same God that we serve. The question is, how can you trust the Lord in your life in times of your trouble? Kasi pag nagkaroon tayo ng konting trouble, struggle na tayo. Punta na tayo sa bangko. Punta na tayo sa kapatid. Dapat, punta muna tayo sa Panginoon. And He give you a wisdom paano kanya i-bless. Ang gusto lang niya, mag-serve po tayo. Gusto niya, i-return mo yung service sa Kanya. Paglingkuran mo siya, wholehearted heart natin. Amen? Application na po agad tayo, mga kapatid. Zechariah and Elizabeth may given up praying already for our child. Kumbaga, it's done. Wala na. Huwag na tayong umasa. Because they were already advanced in a year. However, God is not over. God is not over with you, kapatid. He is not over. Hindi pa siya tapos sa'yo. Amen? He is just starting to work and has never forgotten the prayer of your Zechariah and Elizabeth. It is written in God's prayer list, but when God answers, it is always His purpose that comes first. Sasagutin niya yan kasi may malaki siyang plano at purpose sa'yo. Bakit niya ibibigay yung matagal mo nang pinapanalangin. Same sa mga scriptural na katulad ni Abraham, sinabi ko kanina. Kay Isaac, di ba? Again, kay Hannah. I mentioned it before. That is why we also need to pray to God. May help us understand to know His purpose, especially to His answer, so that may not be frustrated. Napoprostrate tayo minsan eh. Kumbaga, hindi lang nasagot, hindi lang naibigay yung crush niya, hindi lang nasagot yung hinihingi niya na matagal na mga material. Napoprostrate na agad siya. Nangihina na agad siya. Kumbaga, nawawala na agad ang pag-asa directly. Ganon agad kabilis siya dahil hindi po siya nagtitiwala sa Panginoon. Amen? But because of example ni Zechariah at Elizabeth, they are still blameless and righteous with God. And God answered their prayer. Amen? Tanong mo yung kapatid mo, nasagot na ba yung hinihingi mo sa Panginoon o hindi pa? Di ba? Sasagutin din niya kung hindi pa, mga kapatid. At hindi po ako makakasagot niyan, ang Panginoon po ang sasagot niyan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Dahil sa pagtitiwala po natin sa Panginoon, wala pong imposible. Amen? Ang gusto ng Panginoon, your life to Him, to serve Him fully. Walang ibang sabit. Sa Kanya lang. Sa Kanya lang po tayo mag-trust. Hindi sa kung sino mang pinagkakatiwalaan. Kasi kahit kaibigan mo, kahit close friend mo, kahit kumari mo, kumpari mo yan, hindi yan mapagkakatiwalaan. Dahil pwede din siya magkamali. But God are still faithful. Amen? Faithful siya. Alam niya kung ano yung kailangan mo. Pwede kang mabigo o pwede kang biguin dahil umaasa ka lang doon sa alam mo lang na paraan. Pero yung paraan ng Diyos, minsan, hindi natin nakikita yon. Pero hindi tayo minsan nagbibigay ng full service sa Lord o pagsamba sa Kanya. Yun ang kailangan eh. Kailangan po natin na maging connect tayo, lalo na sa ating pong mga kapatid sa Panginoon, mga ka-BS group natin. Kaya they're still following up, still connected to them. Kamusta na ba sila? Kamusta na po kayo? Mahalaga po yun,
na each every one of us ay nagpapalakasan at nagkakamustahan po tayo dahil we are one body of Christ. Kasi sakit ng isa, sakit ng kalingkingan. Kung masakit ang ipin, apektado lahat. Buong katawan. Ipin lang yon, maliit lang yon. Kaya ganun po ka-intact yung body. Kaya iisa lang po tayo, pag may problema isa, help them, pray them. Tingnan natin kung ano pwedeng gawin ng Panginoon. Kung meron siya dinudulog sa panalangin, iyak mo sa Panginoon. Samahan natin sa panalangin. In God's time, perfect time, sasagutin niya po yan. Amen ba? Amen. So, patuloy po tayo. Why keep serving God when prayer aren't answered? Ano yung una kanina? Because God never abandoned those who are stay faithful. Pangalawa, because God's timing and plans are always perfect. Amen? At pangatlo po, because God answered prayer in His own way. Sinasagot ng Panginoon yung mga panalangin natin sa paraan niya. Alam niyang makabubuti. Humihingi ka ng sasakyan, wala kang lisensya. Diba? May hiningi ka sa Panginoon, pero hindi ka pa pala prepared sa isang bagay. Pag gusto ng Panginoon, bago niya ibigay yung isang bagay na matagal mo nang hiningi, prepared tayo. Amen? Marunong tayong magmaneho, marunong po tayong mag-budget, kung may hiningi tayo sa Panginoon, dapat prepared tayo. Kasi baka ma-frustrate tayo pag nandyan na yan, anong gagawin natin? Ano ba yan? Sisigaw na lang tayo. Para ka nang sasabog dahil hindi mo na alam. Kaya hindi niya agad basta binibigay eh. Kasi alam niya na hindi mo pa kayang i-handle yung mga blessing na bibigay niya. Baka mamaya pag binigyan, bumuhos siya, hindi mo na alam saan mo sasaluhin. So napaka-importante na we are all prepared sa ating pong pagtanggap ng blessing na hinihingi natin sa Panginoon. Baka kaya hindi pa niya binibigay kasi meron siyang mas magandang ibibigay sa iyo. Naniniwala ba kayo doon? Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Praise God. So sinasagot po ng Panginoon sa paraan niya. Sabi po dyan sa verse 18, and Zacharias said to the angel, how shall I know this? Paano ko malalaman to? Tinatanong niya ang anghel. For I am an old man and my wife is advanced in a year. And the angel answered him, I am Gabriel. I'm standing in the presence of God and I was sent to speak to you to bring you this good news. And behold, you will be silent and unable to speak until the day these things take place because you did not believe in my words which is be fulfilled in their time. Napipi po si Zechariah, binigay na sa kanya yung good news na sinagot na yung panalangin, nag-doubt pa siya. Na ano po ba natin yun? Na-experience ba natin minsan na nandyan na, hindi pa tayo what? Talaga? Yung nasasyak tayo na, ano ta? Napapayak pa tayo minsan. Nandyan na pala yung blessing na matagal na nating inaasahan o pinagpipray natin. Diba? Kaya sabi doon, anong nangyari kay Zechariah? Pinatahimik siya ng anghel. At magsasalita lang siya sa panahon nang siya ay manganganak na, lalabas na si John. Kung 9 months yun, di 9 months ka nakaano. Sign language lang. Kasi binigay na yung matagal ng panalangin, nagduda pa, hindi pa naniniwala, sa kanya, pinatahimik na lang siya. Para mapatunayan mo, paglabas niya, saka ka magsasalita. Nagulat siya. Doon siya lang siya nakapagsalita, mga kapatid. Amen? Isang ganyan tayo, andyan na yung matagal nating pinapanalangin, sinagot na, parang overwhelming pa tayo. Talaga. Ayaw pang misang i-absorb, itanggap. Kasi tagal ng panahon sinagot na Sinagot niya na ako. Sa mga binata, sa mga dalagan, tagal ko nang inaantay yan. Yung oo niyang matamis. Yung hinaharana pa dati. Hindi na nag-get sa mga kabataan. Di ba? Mga harana pa tayo o dadalo tayo sa tahanan ng ating pong mga sinisinta.
para lang patunayan natin yung pagmamahal sa kanila. Gagawa talaga tayo ng effort. Minsan kakantahan pa natin. Tapos bubuhusan ka ng... No? Sa pelikula lang po yun. Sa pelikula lang yun. Pero di ba, iba yung paraan noon eh. Yung paraan po ngayon ng mga kabataan. Message lang, pwede na eh. Chat-chat lang eh. Ayos na. Pero di ba, gaano kahirap yung ginagawa natin yung panahon po tayo na sinusuyo natin yung ating minamahal? At by the grace of God, binigay po sa atin ng Panginoon. Sinagot na. Tapos pagdating na sinagot na, pinagtatabuyan na, nag-aawin na. Nagsisisi pa. So, tanong, yung ba talaga yung ipinanalangin natin sa Panginoon? Dapat be specific din sa panalangin natin. Hindi lang basta pinanalangin natin, nabigyan lang tayo. Dapat specific. Amen? Dapat specific po. Kasi pag hindi specific yan, baka mamaya magre-reklamo ka na. Imbis na magbe-bless ka, nagre-reklamo ka na. Kasi hindi yun yung inaasahan mo. Amen? Sabi po dito, because God His own way and means in answering our prayer, let us not doubt, but be thankful. Paging mapagpasalamat tayo kung meron tayo ngayon, pasalamatan natin ang Panginoon. Kasi yan yung binigay niya para sa iyo. Pasalamatan natin yung mga maliliit na bagay na meron tayo, maging yung hininga sa pagising natin dahil maraming hindi na po nagigising. Kahit sa simpleng bagay lang, pasalamatan natin siya. Sa umaga pa lang, salamat Panginoon. Sa panibagong buhay at kalakasan. Sa hininga. Amen? Kasi maraming mga hindi na po nagigising. Hindi dahil puyat. Dahil talagang wala na, kinuha na. Kaya maging maingat po tayo, wag po natin abusuhin. Amen? Nasabi po dyan, Zechariah, instead of thinking the Lord about the good news, he was asking proof. Kasi tayo mga Pilipino, to see is to believe. O mga tao, ang gusto natin, maniniwala na ako pag nakita ko na. Ganon yung konsepto ng word eh. Pero tayo, dahil naniniwala tayo na meron tayong Diyos, to see tayo agad. Talagang alam natin na meron kasagutan. Kasi nagtitiwala tayo eh. In God's perfect time, bibigay niya yon. Siya, nag-doubt pa. Sahin natin, Zechariah, instead thanking the Lord about the good news, he was asking a proof. He was relying on understanding and strength saying. Mas naniwala pa siya sa sarili niyang kalakasan o yung pag-uunawa, nagduda pa siya sa nakita niya o sa sinabi sa kanyang mensahe. Mabuting mensahe. For I am the old man and my life is in advance here. God is not happy when we doubt His word. Doubting His word has consequence. Kaya kung nag-aalinlangan ka pa kapatid, yung matagal mo nang pinapanalangin ay hindi nasasagot, baka mamaya sa panahon na mako-consequence pa tayo. Kasi andyan na yan eh. Ayaw pa natin i-embrace yung blessing o yung reality. Minsan, ano sinasabi nila, yung pumunta ka po kami sa may flower ba yan? Expectation versus reality. Nangyayari po ba yan? Na ang taas sa expectation natin doon sa gusto nating makita, pero pagdating natin doon, iba. Na-disappoint tayo. Parang ang gandang-ganda, pero pagdating sa actual, iba pala. So, maging maingat din po tayo doon, mga kapatid, na maging pasalamat pa rin tayo dahil nakarating tayong ligtas, nakawit tayong safe, at merong iba tayong ginagawa ang Panginoon sa panahon na yan. Kaya sa timing na yan, abangan ulit natin. Na ano sila agad doon. So, ibig sabihin lang, huwag po mag-alinlangan. Pag binigay mo, matagal mo na panalangin, huwag ka na mag-alinlangan. Stay ka doon. Kasi matagal po na hinihingi eh. Yung pagpunta po natin dito sa New Zealand, plano po ng Diyos yan. Naniniwala ba kayo? Kasi hindi naman tayo magkakakilala sa Pilipinas. Pagdating natin dito, by the grace of God, magkakasama po tayo. Naging magkakakilala po tayo dito. O magiging magkakababayan pa pala tayo sa isang lugar. Dito lang natin nalalaman. Praise God, kasi meron siyang ultimate plans for our family. Na bakit tayo dinala po ng Diyos dito. Kaya, be thankful for what we have. Maging magpagpasalamat tayo. Hindi lang tayo naging magpagpasalamat minsan kasi pag napoprostrate na tayo doon sa mga bagay na inaasahan natin. Kumbaga, wala na. Sumusuko na.
ayaw na. Kaya magpatuloy lang po tayo sa Panginoon, mga kapatid. May purpose ang Diyos sa'yo, bakit nandito ka? Bakit ka dinala dito? May plano siya sa'yo. Ayun ay, ask mo sa Lord kung ano yung purpose ng Panginoon, bakit ka niya dinala dito. Amen? Kasi naniniwala po ako, hindi ko po ini-expect na makakarating din po ako dito. Sa biyaya at grasya lang po ng Diyos. I receive a negative from my co-church sa Qatar. Kasi sabi niya, yung experience ko ay hindi pa enough para ka mag-New Zealand. Sabi ko, bakit naman ganun ang ano niya sa akin? At pinatunayan ko, nag-serve ako sa Panginoon, nag-try ako, walang masama, and by the grace of God, pinadala po tayo dito ng Diyos sa New Zealand. At hindi po nila na-expect nandito ako. Nagulat po sila. At panay-message po nila, may hiring ba dyan? May hiring. So yun po, kung paano kumilos ang Panginoon sa atin, minsan hindi natin na-expect. Minsan mahirap. Pag naranasan natin mahirap, ibig sabihin, hindi pa yan ang kalooban ng Diyos. Yung lahat na ng lakas mo, ibibigay mo. Ibig sabihin, hindi pa yan ang para ibibigay ng Diyos sa'yo. Kasi nahihirapan ka na. Gusto ng Diyos, smooth. Smooth yung process, documents, everything. Kasi kalooban niya yon. Malalaman mo, pag hindi niya kalooban nahihirapan ka na, napapagod ka na, nai-stress ka na. Pero pag kalooban ng Panginoon yan, smooth ang process. Basta ang gusto lang po ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Amen? Amen. Praise God. So, sabi po dito, we must trust God the power for nothing is impossible to Him. Kasi sabi niya dyan, sa verse 37, for nothing will be impossible with God. Walang imposible sa Panginoon. Imposible sa atin, pero sa Kanya, posible lahat. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Kasi, napapagod tayo, yes. Pero sa Kanya, sa kabila ng kapangyarihan niya, hindi po niya tayo bibiguin. Magtitiwala lang tayo. Yun lang ang gusto niya Magtiwala ka, manampalataya ka, sambahin mo ako. At yung mga nais mo, ako magpupuno. Diba? Ang sabi niya sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yeah? Lahat yan, ipawang idaragdag na sa atin. Unahin mo siya. Kagaya ng ginawa ni Sicaraya at ni Elizabeth. Nagtiwala lang sila, nag-serve sila faithfully, blameless, righteous sa Panginoon. And God answer in God's timing na magkaanak sila. At yung anak nila hindi basta-basta. Si John the Baptist. At binautismuhan niya ang ating Panginoong Hesus. Na dapat, sabi niya, ako dapat ang binabautismuhan mo. Bakit? Kailangan mangyari, maganap ito. Siya yung naging tulay para kumunik. Diba si Mary? They did not expect na magkakaroon siya ng baby. Kinausap din siya ng Holy Spirit. Sabi, pinsan niya to sila sila Mary So pareho sila nagulat, na shock. Si Virgin Mary, virgin nga siya Virgin nga siyang tinatawag Wala pa talaga siyang asawa, pero meron na siyang commitment. Malapit na silang ikasal. Pero dahil nga, mangyayari sa kanila ang propesiya na ang Panginoong Hesus ay manggagaling doon. May connection sila Kung titignan lang natin yung story. Kaya maging lang po tayo, aware doon sa mga plano ng Diyos sa ating buhay na feel natin, hindi ito ang kalooban niya. Kapatid, hindi. Dinala ka dito, may purpose siya, hanapin mo kung ano yung kalooban niya sa'yo. Kasi pag tayo na nasusunod sa sarili natin, nahihirapan tayong hanapin kung ano ba talagang purpose niya. Dahil ang gusto lang natin, yung plano natin na makapagpatayo ng bahay sa Pilipinas, na makapag-put up ng business, yun lang yung personal natin na hangarin Pero hindi natin alam kung bakit ka dinala dito, yun yung malaking blessing at purpose sa buhay mo. Makikilala mo siya, paglilingkuran mo siya. Higit pa yun sa kayamanan ng nais mo. Amen? Sabi pa dyan, let us praise the Lord and be thankful, di ba? Sabi ko na ito kanina, magpagpasalamat tayo. And Luke chapter 1, verse 67 to 75, and his father Zechariah was filled with the Holy Spirit and prophesied, saying, Blessed be the Lord of God of Israel,
For he has visited and redeemed his people and has raised up on a horn of salvation for us in the house of his servant David, as he spoke by the mouth of his holy prophets from of the old, and that you should be saved from your enemies and from the hands of all who hate us. Sa 72, to show the mercy promised to our fathers and to remember his holy covenant, the oath that he swore to our father Abraham to grant us that we, being delivered from the hands of our enemies, might serve him without fear, in holiness and righteousness before him all our days. So be thankful. Be thankful kung ano yung meron ka ngayon. Pagpasalamat mo sa Panginoon yan. Dahil sila, yung panahon nila, naging mapagpasalamat sila. Natagumpay po sila sa kanila pong mga hamon, sa kanila pong mga buhay. Nagtiwala lang sila, sumamba lang sila, naging mapagpasalamat sila. Kaya kung mayroon ka pang panalangin, kapatid, hanggang ngayon, na sa tingin mo, hindi pa sinasagot, in God's perfect time, God's answer your prayer. Amen? Amen. Praise God. Ang sabi pa dito, kung re-reviewin na po natin, yung ating pong napag-aralan ngayon pong hapon, mga kapatid, why keep serving God when prayer aren't answered? Ano po yung una? Nandito na po tayo sa pagtatapos, mga kapatid, at bago po tayo magtapos, maiksi lang po yung ating mensahe. Ang pinapabot lang ng Panginoon sa atin ay maging mapagtiwala po tayo. Number 1, because God never abandoned those who stay faithful. Kailangan ng Diyos na maging faithful tayo. Kung mayroong tayo mga panalangin na hindi pa nasasagot, be faithful. Mag-serve ka sa Panginoon, magpagamit ka. Hanapin mo yung sarili mo sa church kung saan ka lalago. Kasi ang gusto ng Panginoon, we are body, one, na nagko-connect tayo at nagsaserve tayo. Pangalawa, because God's timing and plans are always perfect. Sasagutin niya yung panalangin natin in perfect time. At pangatlo, because God answered prayer His own way. Sa paraan niya, sa kagustuhan niya, kung kailan natin makakamtan yung kasagutan. At sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, ngayong hapon, sabi po dito, let us keep on trusting and serving the Lord, even in our prayers are not answered. Maglingkod pa rin tayo, mag-serve pa rin tayo. If we have to wait, let us wait because God never fails. Hindi po nagkukulang. Hindi po tayo bibiguin. Remember, God will not abandon His people who are faithful to Him. Hindi niya ni minsan aabanduhin o pababayaan tayo. He will not forget those who call upon His day and night. God has His own timing and purpose. God has His own way and means. Remember, when we answered our prayer, God always have a purpose. Pag sinagot niya yan, may purpose siya. Kaya, yung pagiging residente po natin yon, may purpose ng Panginoon. Sinagot niya yon. Matagal na panalangin na po yun at sinagot na. Ang gusto lang niya, mag-serve ka. Amen? Remember, the answer of our prayer always have a purpose. That is why we do not only pray for our concern, yung mga gusto lang natin, but we also pray to help us understand His purpose in answering our prayer. And remember po natin, God never fails. Amen? So bago po ako magtapos, mga kapatid, meron po akong isang ikukwento. Okay na ba? Amen. Pero isang anak na babae, nilinis ng kwarto ng yumao niyang nanay. At doon sa paglilinis niya ng kwarto, meron siyang nakitang isang sobre na nakaipit doon sa Bible ng nanay niya. At doon sa Bible, sa loob ng sobre na yon, na nakasulat doon, yung mga prayer list niya, mga pinapanalangin niya, nung mga panahon na nabubuhay pa siya. At nung binuksan ng anak niya, yung sobre na yon, nakita niya yung mga panalangin ng nanay niya. Lahat ng yung hiniling niya ay nasagot. Pagkos namatay na yung nanay niya, pero yung mga panalangin ng nanay niya,
hindi po kinalimutan ng Diyos. Sinagot lahat yon kahit patay siya. Yung panalangin niya sa mga kapatid, sa tatay niya, at sa mga magiging future, nasagot po yun. Kahit na yung nanay nila yumaon na dahil sa karamdaman. So, habang binabasa po ng anak niya yon, napaiyak po yung bata. Kasi lahat halos, nung nabasa niyang mga prayer requests o mga dinudulog niya sa Panginoon, lahat ng yun ay natupad na. Kahit hindi na nakita ng nanay niya, yung mga pinapanalangin niya, natupad yun. Kaya doon siya naiyak. Na iniisip natin, mga kapatid, doon na-realize din ng bata na lahat ng panalangin natin ay sinasagot sa panahon ng time niya. O wala man tayo dito sa mundo, pero kung ano yung panalangin mo gusto mo, hindi po rin yung bibigay ng Panginoon. Sinagot po yun. Amen? Hindi po niya yung babaliwalain. At lumipas ang maraming panahon. Matagal nang yumao, pero pinatunayan pa rin ng Diyos yung kanyang katapatan. Sobrang naiyak yung batang yun. Nakaipit sa Bible yung mga panalangin. Naalala ko yung mga prayer request namin, sinusulat namin ng mga residente, na makasama sila dito. Kung ititik mo isa-isa lahat ng mga prayer item mo, na sinagot na, napakasarap na ang Diyos ay kumikilos in His mysterious way. Kaya mga kapatid, ngayong araw na ito, sa ating pong hamon bilang mga kapatid natin ngayon, katulad po ni Zechariah at ni Elizabeth, sila din po ay dumaranas nun. At matagal din na po nila yung hinihingi na magkaroon sila ng anak. Kumilos ang Panginoon, tinupad ng Diyos yun. Bakit hindi sa'yo? Pares lang naman tayong Diyos na pinaglilingkuran. Hindi niya tayo bibiguin. Magtiwala lang tayo. Yung bang pinapanalangin mo, yung matagal mo nang hinihinging trabaho, yung bang panalangin mo, yung matagal mo nang inaasam na magkaroon ka ng residency, o yung bang panalangin mo, yung matagal mo nang inaasam na makabili ka ng bahay, o yung panalangin mo, matagal mo inaasam makakuha ka ng magandang kotse. In God's time, ibibigay niya po yan. Ang gusto niya, yung makita yung sa puso mo, yung pagtitiwala mo sa Kanya. At hindi Kanya bibiguin. At naanyahan ko po kayo lahat, mga kapatid, na tumayo. Tayo po tayo, mga kapatid, at tayo po yung mananalangin. Napaka-importante po na malaman natin yung plano sa atin po ng Panginoon. Ang isang sa mga susi dito, mga kapatid, ay pagtitiwala. At sa time po na tayo po ay napoprostrate dahil iniisip natin, hindi sinasagot o hindi ibinibigay, patuloy ka lang, kapatid. Paglingkod ka, gawin mo yung kagustuhan niya. Magpagamit ka sa Panginoon. Be humble enough. Amen. Sige po, tayo po lahat ay manalangin. O dakilang Diyos amang banal na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri kami, Ama. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa iyo pong kabutihan. Ang plano mo sa bawat buhay namin ay nakaakda na. Tulungan mo kami, Panginoon. Nabigyan mo kami ng kalakasan na makaabot po namin, Panginoon, yung nais mo para sa buhay po namin. We do believe, Lord God, everything has a purpose. Dinala mo kami dito dahil meron kang nais ipagawa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, abutin yung mga bagay niyo. Hindi ang aming mga pansarili lamang, kundi ang kalooban mo ang siyang masunod sa buhay po namin. Marami man kami pinagdadaanan. Hindi ba man nasasagot agad yung mga panalangin namin, but still give us strength, Lord God, to serve you, to worship you, to honor you, Lord. Kaya sa hapon pong ito, Panginoon, maghari ka sa bawat buhay ng bawat isa. Kumilos ka, Panginoon. Kayo po ang nakakaalam, nakakakita ng mga puso ng bawat isa dito, Panginoon.
At sa takdang panahon ng inyong pong kalooban, ay ito po'y sasagutin mo. Kaya salamat sa pagtitiwala, sa pagmamahal na binibigay mo sa amin. Sa iyo po lahat ang papuri, pasasalamat, at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. God bless you. Wonderful message. Are we strengthened, brothers and sisters, in the words that we have heard today? Again, are we strengthened? Are we blessed, mga kapatid? Praise the Lord. So truly, brothers and sisters, that God never fails to bless us in a way that we do not expect. No, mga kapatid? So, kung tayo po pinagpapala ng Panginoon, mga kapatid, gusto niya na ibalik natin sa Kanya yung mga pagpapalang yun sapagkat He deserves it. No? So all that we have is from God. We acknowledge that it's from Him, our strength, our life, our very breath that comes from the Lord. Dapat po nating ibalik sa Kanya, mga kapatid. No? At kabilang na po doon yung ating pananalapi, mga kapatid. Pag pinag-uusapan po ang money, ang pananalapi, maraming iglesia, maraming denomination ng controversy about sa pananalapi, mga kapatid. Sapagkat sa tingin ng maraming tao na ang church the church is just collecting money from the people. But it's not, brothers and sisters. And I'm here to testify the goodness of our Lord Jesus Christ in my life through my tithes and offering. And growing up as a Christian, mga kapatid, hindi ko po naunawaan ng about tithes and offering. Alam ko lang, naguhulog sila ng pera sa box ng kapoy bata. Ano ba yun? Para saan ba yun? No? But when I came to realize, when I grew up, mga kapatid, understanding the Word of God, He makes me realize that two things. Tithes is different from offering. Tithes is the 10% return to God of your blessing. Offering is just the additions from your tithes and offering. And that po malinaw po sa atin yun, mga kapatid. No? If we give our tithe, it should be 10% of our income. And some of us are struggling with that. It's fine. No? Sinasabi po nila, the amount doesn't matter. But I would say, it does matter with tithes, but not with offering, mga kapatid. So when we give our offering, we can give any amount that we want. No? But in tithes, God wants us to give the tenth because it is commanded to us way back in the Old Testament and up to till now in the New Testament. And I just want you to read that. I just want to read that verse to you, mga kapatid. We all know this verse from Malachi 3:10, mga kapatid. Basahin ko po dyan sa screen. Sabi sa verse 8, will a man rob God? Yet you are robbing me. Nagnanakaw kayo sa akin. You ask, how do we rob you? Paano po kami nagnanakaw sa inyo, Diyos? By not making the payments of the 10% and the contributions. You are suffering under a curse, yet the whole nation are still robbing me. No? In verse 10, very famous verse about tithes and offering, it says there, bring the full 10% into the storehouse, in our time in the church, in the temple, so that there may be food in my house. Test me in this way, says the Lord of hosts. See if I will not open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you without measure. God wants us to be blessed. God wants to bless each one of us. But the question is, are we ready for that blessing? We are ready for that blessing if we are also openly open to the Lord sa ating pong pananalapi, mga kapatid. No? Kaya mga kapatid, I was just reminded of the message earlier. No? It echoes back from the book, from the verse in Matthew 6:33. Sasabi po kanina, that seek first His kingdom, the kingdom of the Lord, His will and His righteousness. And all these things na yun, mga kapatid, all that you need, all that we need will be added unto us. So if God wants us, kung gusto po natin, if you want to be blessed, not just to be blessed, giving our tithes is a commandment from God. And we should
practice and do it, brothers and sisters, mga kapatid. No? Kung isang analogy, mga kapatid, kung tayo po ay open yung ating pong kamay sa pagbibigay, marami tayong marireceive. Pero kung close yung ating palad, may marireceive po ba tayo? Wala. Ang sabi nga po ng Acts chapter 20, it is more blessed to give than to receive. It is the very word of our Lord Jesus Christ. I hope we are challenged, brothers and sisters, encouraged by the word of the Lord in giving our tithes and offering, because I can testify with my own family that with this, doing this faithfully for the past years that we are serving the Lord, we are faithful in doing this. And I can surely say that God will bless us abundantly if we stay faithful in doing His commandments. Mga kapatid, bago po mawit ang worship team, kung meron na po kayo mga sobre, itaas po natin, ipanalangin na po natin, mga kapatid, ang ating po mga tithes and offering. Join me in a short prayer. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this moment. Lord, this is your will for us, Lord, to return what is deserving for you, Lord. Lord, we thank you for your grace and mercy that you never cease, never fails to amaze us with your amazing power, with your amazing grace, with your amazing mercy. Lord, we thank you, Lord, for our jobs, for our work, our businesses, our companies, Lord. Truly, Father, you use all these things, Father, as a channel of our blessings to us. Lord, we thank you, for we acknowledge that everything that we have today is from you. Everything, Lord, that we possess, whether it may be money or anything, material things, Lord, it's from you. And it's deserving, Father. You deserve for us to return it, Father God. And Lord, may we have this heart of generosity to give back what you deserve, Lord God. And may you assess, may you examine our hearts in giving, that we may give with a generous heart, that we may give faithfully unto you. Bless our jobs, bless our works, Father God. Bless the works of our hands, so that we can also extend our blessings to other people. Bless the one who is going to handle these financial needs, and may you be glorified with it. We thank you, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. And before I forget, mga kapatid, there's two ways to give. As we all know, there is, meron po tayong online banking. The church account or the church bank number is there po sa screen. You can take a photo if you want. And just put TO or contribution as a reference. And meron din po tayong cash. Meron envelope, mga kapatid, if we choose to give in cash, meron po tayong envelope sa likod. And while the worship team is singing, offering a song to the Lord, we can also give, mga kapatid. God bless you all po.
Amen. Tayo po ay dadako sa ating announcement for next week. Sunday worship service worship service commence at 12:45 p.m. Workers on November 30, 2025. Opening prayer, Bro Johnny. Welcome song, Sis Jaira. Present worship is Sis Nicole. Preacher message, Bro Luke. Exhorter about giving is Sis Charlie. Announcement is ads. And Children Ministry, November 30, 2025. Beginners, Sis Naomi. Primary is Sis Jen. So, prayer meeting po is every Wednesday at 7:30 p.m. to 9 p.m. sa 14 Owen Terrace, Upper Carson. So, I would encourage everyone na pumunta po tayo at manalangin sa ating mga prayer requests sa ating mga buhay. So, pumunta po tayo para idulog ito sa Panginoon. So, meron po tayo diyang prayer request box na pwede po kayo magsulat ng prayer nyo para idudulog lang po sa Panginoon. Prayer meeting November 26, 2025. Opening prayer is Bro James. Exhorter Pastor Jeremy. Backup is Bro Luke. And closing prayer is Bro Gerald. So, Youth and Young Teens Bible Study is every Friday at 7:30 p.m. So, we have online Bible study for youth. Kasi wala po tayong physical Bible study, but meron po tayong online Bible study for youth next week. And for young adults Bible study is, I think, sa next year na po to. Yep. So, special announcement, Pastor. I invite everyone to stand up, mga kapatid, at tayo po ay dumako sa ating pong pangwakas sa panalangin. At salamat sa Diyos sa bawat buhay ng bawat isa. At let us put ourselves in the presence of the Lord sa tanghaling ito and feel the Holy Spirit. Hallelujah. Heavenly Father, and gracious and loving God, we thank you, Lord God, this afternoon for your victorious service that we gathered in one name, Lord Jesus. Thank you for your message that deliver us, to wake us, to keep faithful to you, Lord. Sa aming pong mga suliranin sa buhay, sa aming pong mga kinakaharap, Lord God. You are always be there to us. Napapagod man kami, nakararanas man kami ng mga pagsubok, but you still restore us our strength para patuloy kami lumapit, Panginoon, sa iyo at magtiwala, lalo-lalo na po, Panginoon, sa amin po mga kinalalagyan, Panginoon. And this afternoon, Lord God, we pray, those who are back to this school, guide them, protect them, Lord God, for the enemies, Lord. Give them wisdom and knowledge. Protect us them for the works of the enemy. And also we pray, Lord God, sa mga kapatid ko po na babalik sa kanilang mga workplaces, I pray, Lord God, in the mighty name of Jesus, protect them, Lord God. Give us strength. Guide them, Lord God. Lead them. Be salt in the light of this world. At patuloy po silang maging pagpapala, blessing to the others, Lord. At sa mga kapatid po namin na hindi po nakasama this afternoon, we pray, Lord God, guide them wherever you go. May mga commitment man po sila o mga saan man silang workplaces sila, napadpad, Panginoon. Ang panalangin po namin, abutin mo sila, protektahan sa kanilang pong mga designation, Lord God, na na-assign, Lord. And we pray, Lord God, sa pagtatapos po namin ngayong tanghali, Lord, we always trust to you, Lord God, especially, Lord God, yung mga panalangin po namin will still keep faithful until the end. And thank you, Lord God, for your word that strengthen us, Lord. Thank you for the life of Zachariah and Elizabeth, who remind us, whatever we do, we are always serve and keep faithfully to you.
Salamat po, Panginoon. All the glory, honor, and praise in Jesus' name. And I will request everyone to raise our hand for our benediction. In Jude chapter 1, verse 24 to 25 said, Now to him is able to keep from stumbling, and to the presence of blameless before the presence of his glory with great joy. The only God, our Savior, through Lord Jesus Christ, our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen and amen. God bless you. Are we all victorious, church? May natutunan ba tayo ngayong hapon? Ay, ba't kanina? Wala ata. May natutunan po ba tayo kanina sa preaching? Amen. So, huwag po tayong mag-alala. God is always working. Amen. So, He's the same God from the beginning until the end. Amen. So, we all... Magkamayan po tayo mga kapatid habang inaawit po natin yung victory song. Let's share the goodness of God to each other.
wanna dance like David. I want a faith like Paul. I wanna sing like Silas, tearing down the prison walls. I wanna face that